Dahil sa mga ipinadalang spy drone ni dating South Korean President Yoon Suk Yeol sa North Korea na posibleng magsanhi ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na haharap ngayon sa panibagong criminal charges si Yoon. Nagbabalik para sa Balitang Abroad si Graciela Corazon. Nahaharap ngayon sa panibagong criminal charges si impeached South Korean President Yoon Suk Yeol kaugnay ng di umano'y pagpapalipad nito ng drone sa North Korea upang gumawa ng tensyon at bigyang katwiran ang pagdedeklara nito ng martial law noong December 3, 2024. Matapos ma-impeach ni former President Yoon, pinalitan siya sa pwesto ni Lee Jae-myung bilang bagong presidente ng South Korea, kung saan nagtalaga ito ng isang independent investigation na siyang mag-iimbestiga sa deklarasyon nito ng martial law at ang iba pang umano'y katiwalian na kinasasangkutan ng kanyang administrasyon at asawa nito. Ayon sa ulat, iniutos umano ni Yoon ang pagpapadala ng mga spy drone sa North Korea upang gumawa ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Si Yoon at ang dalawa pa nitong defense officials na si former Defense Minister Kim Yong-un at former Military Intelligence Chief Yo In-young ay kinasuhan ng pagtulong sa kaaway at ang pag-aabuso sa mga kapangyarihan. Binigyan din ni prosecutor spokesperson Park Jin-young ang mga ebidensya na tagpuan sa cellphone ng isang opisyal na militar na may kinalaman sa potential provocation laban sa North tulad ng drone at surgical strike. Matatandaan na inakusahan ng North Korea ang Seoul sa pagpapalipad ng mga drone sa Pyongyang upang ihulog ang mga leaflet ng anti-North Korean noong October 2024. Noong una, malabong itinanggi ni South Korean Defense Minister Kim ang mga paratang. Gayunpaman, kalaunan ay sinabi ng militar ng bansa na hindi ito makukumpara kung totoo o hindi ang pahayag ng Pyongyang. Ang issue ay humantong sa mas mataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ngayon, kasalukuyang nakakulong si impeached President Yoon Suk Yeol at nananatiling inililitis sa pagdedeklara nito ng martial law at iba pang mga paglabag na nauugnay sa kanyang administrasyon. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.